Banat! Sumat kung 2016, kung gumawa sila ng kalukuhan panahon na yun, dapat investigahin. So, Daw, putragis na yan. Pag ito nagsasalita, kailangan isalaksa ko ng maigi sa tenga ko yung earphone. Hindi ko marinig, hindi ko maintindihan eh. Berewek! Sabi ni JJ Bar, 6th floor ng Lucky Plaza. Yung Jollibee, hindi ko naabutan ko, pero paalis na ako nun. Pakinggan natin si Bato de la Rosa ulit ha. I-guide nyo ko kung ano yung sinasabi ni Berewek. Kukulitin nyo na naman ako. Mark Ramos, ano ibig sabihin ng Berewek? So, ang dami nating nalalamang mga bagong salita dito kay Bato de la Rosa. Mick Madi. Alam niyo na yung Mick Madi. Mick Madi, in English, make my day yon. Tapos, Berewek. Ito, yung Berewek po, ayan. Salamat, Maui Haramillo. At least naipaintindi mo sa kanila kung ano yung Berewek. Okay, game! Mr. Berewek! No! Sa huling pagkakataon, bago ka kunin ng ICC, marinig ka muna namin. Banat! sumat kung 2016, kung gumawa sila ng kalukuhan panahon na yun, dapat investigahin. So, hindi dapat i-limit, sir, dun sa 2025 during the time of... Wala ka pera ng gubay. Naputik na yung hirap intindihin. Sandali nga. Uncle, no, tatawagan kita. hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi ni Bato de la Rosa eh. Isa pa. Isa pa, Bato ha, hanggang maintindihan ko. Sorry, hindi ko talaga maintindihan eh. Sumat kung 2016, kung gumawa sila ng kalukuhan panahon na yun, dapat investigahin. So, hindi dapat i-limit, sir, dun sa 2025 during the time of... Wala ka pera ng bayan yan eh, pera ng bayan yan eh. Hindi porque during the time of PRRD, i-exempt natin sa investigation. Ano ba yung papaimbestigahan? Naintindihan nyo? I-type nyo nga sa akin dyan sa comment section, pakitulungan ako. Yung pala ang gusto. Ibig sabihin, bumabaliktad si Bato de la Rosa? Bumabaliktad? Kasi di ba, ang iginigiit ni Marcoleta, pang 2022 lang yung kanyang yung kanyang hearing 2022 pataas. Ang gusto ni Bato yata 2016. Kumbaga, lahat-lahat maimbestigasyon na. Naku, yari ka kay Sara Duterte. Yari ka kay Marcoleta. Hindi kaya humahanap ng kakampi? Sabi ni Ray Ganab, wala mang maintindihan sa sinasabi niya, Sir Mark. Kala ko ako lang Hindi ko maintindihan. Bilis ho, mga kababae. Berewek. Di ba? Kung sasabihin niya, 2016, maganda yan, Tobats. Magkakalaglagan yan. Kasi napansin ko, doon kay Marcoleta, mga boss chief mo, sir, yung ang gusto niya, kumbaga, ang gusto niya, 2022 pataas hanggang 2025. Isang beses nabanggit yung 2018 na gawa ng mga diskaya, panahon ni dating Pangulong Duterte yung panahon na iyon. Biglang iniba na yung usapan Anyway, Bato, pag-usapan na lang natin dito yung nalalapit, no? Yung nalalapit. Ngayon, Oktubre na. Ang sinasabi nila Senador Trillanes, kayo daw ay aarestuhin, no? Kayo daw ay aarestuhin o seserban ng warrant of arrest sa unang buwan ng susunod na taon, January. Bato, hindi ako naniniwala doon. Alam mo, sa akin ka maniwala, Tobats. Gugulatin kayo niyan. Diyan na, si Ma'am Aba, what's happening here? Wala ako, nagkukwentuhan lang ho kami dito. Tapos may mga DDS. Kanina pa ho ako nagsasalita dito, may mga DDS, sasabihin, magpatuloy ka na. Hindi man lang ho makadepensa doon sa mga sinasabi ko dito para doon sa mga idol nila. Bato, huwag ka maniwala doon. Kay Trillanes, sasabihin sa iyo,
na January pa, early 2026 pa. Naku ba to? Baka biglain kayo niyan. Di ba nung sa dating Pangulong Duterte, ganun kayo? Walang warrant of arrest. Wala. Oh, nagulantang ho sila mga kababayan. Pag-angat, paglipad ng eroplano ni dating Pangulong Duterte pabalik ng Pilipinas, ayun biglang nagsabi si General Torre, "Formation!" Oh, nagulantang na ho ay hindi si Bato, hindi nagulantang yan. Pumanik ho ng bundok yan eh. No, tingin ko nga alam na ni Bato de la Rosa na maaaresto na ang dating Pangulo eh. Bakit? Siya lang ang wala, nakita nyo? Di ba? Siya lang ang wala doon sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. At least si Boy Pizza. 'Di ba? Si Boy Pizza, ano ba 'yon? Si Christopher Lawrence T. Go. 4 na word din yung pangalan nun. Nandoon, may retracted na pangalan, 4. Doon daw sa kasapakat ng dating Pangulong Duterte sa ICC. Mukhang kasama din yan. At least si Bongo nandoon. May daladalang pizza. Di ba? Si Bato de la Rosa, mga kababayan, wala. Pumanik ng bundok, nagtago. Hindi na nagpakita. No? Hanggang sa makalipad ang dating Pangulong Duterte, patay ang cellphone. Kinalaunan, siguro after 2 days, umiiyak na yung mga DDS, hindi makamove on yung mga DDS. Si Bato de la Rosa, nakita, nagle-lechon na, oh. With matching, 2 red doors pa. Di ba, Sir Almond Lee? At Addictus Rex, shout out sa iyo. Oh, sabi ni, asa ba yun si Sir? Nakita ko na, sabi ni Sir Miko Boys, kumbaga, bala kayo dyan. Siguro naglilinis. Handa ng baliktaran ang mga DDS dahil sa kinakaharap niya dito. No, patay patay ang cellphone. Nako, biglang nagpaulan si Ma'am Levy. Ma'am Levy, may inggit po yung DDS diyan, no, yung tuli ng tuli. Mag-iinggit po yan. Tuloy. Kung sila kulungan, kahit na panahon pa ni Pinoy kasi noon pa yan, panahon pa ni Nako, hanggang abot daw sa panahon ni Pinoy. Pinoy sila nagkakuha daw ang tata sa gobyerno, di ba? Meron sila mga ginawa-galukuhan kung dapat. Correct, tama. Minsan lang tumama si Bato de la Rosa, ha? Pero feeling ko magagalit yung mga DDS dito kasi yung mga DDS bulag na yung mga yan. Bakit to? Kasi yung tipo bang ayaw nila, bakit yung sasama yung 2016 hanggang 2022? Sasabihin niya, wala na talagang tino ang Pilipinas. Sinasama nyo yung 2016 hanggang 2022. Mag-iiyakan na naman mga DDS. Kaso si Bato de la Rosa na nagsasabi. Paano yan mga DDS? At eto pa, mga DDS. Uy, nakikinig kayo? Mukhang si Kiko Pangilinan ang papalit kay Ping Lacson. Si Kiko Pangilinan ang pinakamalaki ang posibilidad na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi po si Marcoleta. Malabo na si Marcoleta eh. No? At malabo din si Boy 10K. Si Boy 10K ang trip niyan makuha yung pagiging pagiging Senate President eh. Di ba? Bato, tuloy mo pa. Isa pa, tuloy mo. Nabisigan lahat yan. Sinabi nasa Pinapaimbestigahan pati mga Duterte. Ito na po kaya ang simula ng paglaglag ni Bato de la Rosa sa mga DDS. Malalaman natin yan sa mga susunod na kabanata. Siguro iniisip ni Bato, naku, baka isalba ako ng Pangulo. Baka hindi ako ipasama kapag sinabi ko na imbestigahan lahat. Pati 2016, pati 2012, lahat-lahat. Tingin ko hindi, Bato. Kasi hindi nakikialam ang Pangulo pagdating po sa usapin ho ng ICC eh. Hindi po nag-uutos o wala pong kinalaman ang ating Pangulong Bongbong Marcos pagdating po sa hulihan ng ICC. Hindi ako naniniwala dun. No, siyempre may pitik ng Pangulo yan. O yung kay dating Pangulong Duterte,
Ikaw, damatads ka, ha? Makulit ka dito sa Pilipinas, ha? O sige. Ay, sisi, pakikuha na to. Tingin ka, ako naniniwala ako, kahit ako sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, tapos ano sasabihin ko dito? Nako, wala namang kinalaman ng Pangulong Bongbong Marcos dyan, ah. Di ba? Hindi ho ako mapaniwala na walang kinalaman ng Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapalipad kay dating Pangulong Duterte doon sa ICC. Ang paniwala ko at ramdam ko, mga bossing, syempre may ano yan. Di ba? May kahit papaano, meron yan. Sabi, kunyari lang yan. Maka Duterte 100%. Alam naman ho natin.